Nako, eto na nga mga sangkay, no? Lumabas na nga po yung pinag-uusapan natin. Di ba? Naalala nyo yung pinag-uusapan natin? Ayaw kasi maniwala ng iba dyan eh. Eto na, may pasabog po si PBBM patungkol po kay General Torre. So, nabulabog ang marami, no? Tungkol po sa pagkakaalis kay General Torre bilang PNP chief. Nasa 3 buwan pa lamang. Pero, alam nyo guys, sabi ko nga sa inyo, huwag kayong maniniwala basta-basta sa kung ano yung drama sa TV. Kung ano nakikita nyo sa mga balita, behind the scenes, mayroon po talagang nangyayari. At eto na nga po mga sangkay, kagabi, o kaninang madaling araw po ata iyon, o ewan ko anong oras yun, nag-live po itong si Attorney Castro, kagabi po ata yun, at ayon sa kanya, ang ni-reveal niyang sekreto, may posisyon na uupuan si Torre na siya lang ang makakagawa sa trabaho na mandato ng ating Pangulo. At ang natutunugan ko dito, mukhang ito po yung hahablot sa lahat ng mga involved dito sa flood control projects. Alala nyo naman mga sangkay, di ba? Ang dami pong katiwalian. At mukhang pinaglalaruan lang nila yung mga nag-iimbestiga. Ngayon, eto, may pasabog. Bago tayo magpatuloy, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Tayo po ay 1.55 million subscribers na. Kaya naman ano pang hinihintay nyo? Kung gusto nyo ma-update lagi sa mga ganitong klaseng topic, naku po, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, this is it guys. Ito na nga ang inaabangan po nating lahat na lumabas. May breaking news kasi. Bagong posisyon para kay Torre. Ito ha, news update, breaking news. Kinumpirma ng Malacanang na may inaalok na bagong posisyon kay General Torre III matapos siyang tanggalin bilang hepe ng Philippine National Police. Actually guys, masyado lamang pong nilagyan ng mga masasamang salita, gaya ng halimbawa na lamang po, tinanggal o di kaya sinipa ni PBBM, 'di ba? Mga ganung klase mga headline eh. Pero yung dito mga sangkay, inalis lamang po siya sa pwesto. Kasi nga po, mukhang mayroon pong plano. Alam po natin kung gaano kalala mga sangkay itong nangyayari na ngayon lamang po nabisto sa mahabang panahon. Ngayon lamang po nangyari na nabuksan ang tungkol po dito sa mga matitinding pangungurap ng mga kontratista, kongresista, senador, mga miyembro ng DPWH tungkol po dito sa mga budget na inilalatag para po sa mga project na anak ng Tokwa nagiging substandard lang o di kaya nagiging ghost project. At alam niyo ang sinabi ni PBBM, balikan natin. Anong sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos? Hindi ako bababa sa pwesto hanggat hindi naaayos ito. At para maayos ito, kailangan po talaga dito ng matikas, malakas ang loob na tao. At walang ibang makakagawa niyan, mga sangkay, si Torre. Tingin ko hindi ko alam kung tama ako o mali, pero yun ang opinion ko. At mukhang tumutugma mga sangkay, di ba? Kahapon pa natin sinasabi na mukhang ililipat lang sa bagong posisyon si PNP Chief General Torre. At yung posisyon na yan, mukhang dito siya ilalagay para pusugpuin itong mga tiwaling opisyal sa ating pamahalaan. Alam naman po natin na si Torre lang nakakagawa nun. May na siya may resibo na eh. Tingnan nyo naman ang nangyari kay PRRD. Di ba? Alam nyo, nakakatawa kasi hindi mabasa ng mga DDS, kahit nga mga loyalista, hindi nila mabasa kung papaano kumalaw itong si PBBM. Ako, mga sangkay, medyo sa tinagal-tagal ko dito, mga sangkay, medyo natutunan po natin na alamin kung ano talaga yung, kumbaga,
mag-analyze sa mga nangyayari. Hindi po ako yung padalos-dalos, buka ng bibig, banat dito, binabanatan na si BBM, bakit mo tinanggal si General Torre? Ang sabi ni Attorney Castro, magtiwala tayo sa may utak. Sino yung utak dyan? Si PBBM. Magtiwala tayo sa wisdom ng presidente. Siya ang nakakaalam. Ito, sabi dito, ibibigay po namin ang detalye kapag naayos na at nabigay na ang pagsang-ayon ni General Torre. Ito dito ilalagay. Pero ang desisyon ay na kay General Torre. Okay. Ayon po dito kay Yusek, Palace Press Officer Yusek Claire Castro, mukhang ilalatag niya ngayong araw. Sabi, di ba, sino ba dito yung naka-follow, naka-subscribe kay Boss Mike at saka sa The Big V? Kahapon, mga sanggay, di ba, napag-usapan natin ng live, na umuugong na nga ang usapan. No? Yung chismis na yan, pag galing sa amin, mukhang merong pag galing sa amin, mukhang mayroong katotohanan dyan. Okay? Kaya dapat nakikinig kayo. Huwag kayong makikinig sa iba. Okay? Ngayon, eto na. Siyempre, nagulantang ng iba dito, kahit yung mga DDS, di ba? Kunwari pa sila naaawa kay Torre, pero ang doon, inaasar lang talaga nila. Ngayon, nagulat sila. Nagulat sila sa pasabog. Ito. Tingnan po natin. Magbigay tayo ng, tingnan natin, basahin natin yung iba mga komento. Kita nyo, nagulantang lahat. Ano pong posisyon? Dog style daw. New position, attack dog. Nako, hindi na nila, alam niyo yung mga DDS ngayon, hindi na nila maunawaan yung plano. Kasi nga po, Marcos yan eh. Pag sinabing Marcos, nako, may tactician yan. Magaling po mag-isip yan. Akala nyo si PRRD yung pinakamagaling na political, when it comes to political tactic, strategy, magaling na tactician. Hindi po. Marcos yan, siyempre. Kita nyo mga sangkay kung papaano ni PBBM nakuha ang loob ng opposition. Sino yon? Yung mga dilawan. Nakita nyo mga sangkay. Kaya nga lang, yung mga DDS kasi, ang naging problema nila, hindi nila gusto yung style ni PBBM. Hindi naman po pwede ding gayahin ni BBM yung style ni PRRD. Dahil nga Marcos siya eh. Iba yung style niya. Kita nyo mga sangkay yung atake niya sa international. Ibang-iba, mga sangkay, kaysa sa mga Duterte. Si BBM, nakikipag-usap. Pero, hindi siya nagpapadaya, mga sangkay. O ngayon, sabi dito ng isa, yun naman pala. O, diba? Ay, nako po, mga sangkay. Hindi talaga, ilong-hilo na po talaga sila, pambihira. May twist pala. Sabi naman ng isa, NBI is waving. Ako, mga sangkay, ayoko muna magsabi kung anong posisyon to. Okay, pero siguro may idea na kayo kung anong posisyon to. Well, malalaman po natin ngayon, mga sangkay. Ito. I don't stand with anyone just at theory, parang tactics lang. With the possibility of Crispin Remulla to sit in the office of the Ombudsman, leaving his seat as the Secretary of the DOJ. Sige. So kaya, sabi dito, pala biglaan ang lahat. Sibak sa pwesto pero walang chief. PNP na bago. At OIC lang ina-assign. Nako. Sabi ko nga sa kanila, hindi nila mauunawaan yung plano ni PBBM. Dahil nga Marcos po yan. Balikan natin kung papaano po mga sangkay nagmamaniobra si former President Ferdinand E. Marcos noon. Di ba nga po napakatalino mga sangkay ni Ferdinand E. Marcos? Kailan lamang po siya naisahan? Nung time na sumakay siya ng aeroplano ba yun? Basta something airplane. Nang sabi niya, dalhin niyo ako sa lawag. Yung pala, dinala siya. No choice sila dun eh. Dinala siya. Binitbit siya ng mga Amerikano papuntang Hawaii. Sabi niya, bring me to Paway pala yun, hindi lawag. Bring me to Paway. Tapos ang ginawa, dinala po siya sa Hawaii. Kasi wala silang choice eh. Kasi nga matalino si Ferdinand E. Marcos mag-isip. Magagawan ng pamamaraan yun para matigil yung gulo sa ating bansa. So ito po ngayon mga sangkay, mukhang ito po yung ginagamit ni PBBM.
yung strategiya na ito na galing po sa kanyang tatay. Ngayon, pag naupo si kung anumang role ni General Torre, dito mga sangkay, magkakabuuhan at dito mapapahiya ang lahat ng maling akala. Okay? Ito yung abangan natin. Ngayon po yan mga sangkay, abangan po natin. Alright? Nako, mawiwindang. Maganda na yung mga kontratista, yung mga tiwaling congressman, tiwaling mga senador, at mga miyembro ng DPWH. May siguradong hahablot sa kanila. Mukhang ito yun. Alright, so ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.